So, salamat po muli sa Panginoon sa kanyang pong biyaya. Parang malimit yata po ngayon sa unahan. Ano po? Biyaya ng Panginoon dahil pribilehiyo po na makapagsalita sa pong sa harapan. At ako po nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay nagagamit sa ganung larangan. Salamat po sa biyaya ng Panginoon at sa pastor na patuloy na kumbaga ay nagtitiwala na mapagdala ng kanyang pong mga salita. At panalangin ko po na sana po ay talagang napagpapala po kayo ng kanyang pong mga salita habang pong nakikinig. Ano po? Kaya po ngayong gabi, tayo po muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At ako po ay nagpapasalamat na tayo ay parang kakasimula ko lang noon nung mag-preach sa pangliligaw. Pero ngayon ay mga role naman po natin sa ating pong kanya-kanyang pamilya. Kaya po salamat sa Panginoon na meron po tayong kanyang mga salita sapagkat ako po ay naniniwala na ang lahat po ng nagsasalita sa unahan ay may mga butas. Pero salamat, ang salita ng Diyos ay perfect. Wala kayong may ibabato. Kaya ito po yung authority namin kung bakit kami magsasalita, kung bakit niyo po kami pakikinggan, dahil ang amin pong pinapangaral ay ang salita ng Panginoon. Kaya po, salamat po sa kanya pong biyaya. Tayo po ay, hinayahan ko po kayong lahat na magsitayo upang ating pong basahin ng ating pong text na pag-aaralan po ngayong gabi. Sa aklat po ng John, chapter 1, verses 40 hanggang 42. Sige po, kung atin na pong nakita, aking pong babasahin. So, sabayan niyo po ako sa wikang Tagalog mula verse 40 hanggang verse 42. Kung niyo pong nabasa, kung niyo pong nakita, tayo pong basa, handa, basa. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tingnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Tayo po muna ay manalangin. Tayo po muna ay tumungo, pumikit, manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, magandang gabi po sa iyo. Salamat Panginoon sa iyo pong muli ay biyaya sa amin na kami, Panginoong Diyos, ay narito sa iyo pong bahay-sambahan upang patuloy na magpuri, magpasalamat sa iyo pong mga pagpapala sa amin, sa mga bagay na alam po namin sa mga buhay hindi karapat-dapat, Panginoon. Salamat sa iyo pong mga biyaya, sa mga pagpapala mo, Panginoon, sa buhay na iyo pong pinapahiram, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa presensya po, Panginoon, ng bawat isa na sila po, Panginoon, ay narito, patuloy na naghahanap, Panginoon, sa iyo at sa iyong mga salita, Pagpalain niyo po ang aking pong pag-aaral ngayong gabi. Aking pong dalangin, Panginoon, na patuloy na ang Banal Espiritu po ay kumilos po, Panginoon, sa aking kalagitnaan at nawa po ang bawat isang mapakinig ng iyong mga salita ay mapagpala, Panginoon. Kaya po ang kumilos, Panginoon, magbigay ng karunungan sa magsalita at sa makikinig, Panginoon. Patawad po sa lahat ng iyong pong nasa mga kakulangan, kasalanan sa aming mga buhay. Wala po kami may tatago, Panginoon, sa iyo, kaya patuloy kaming linisin ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Pagpalaan niyo po kami, pakaingatan po sa mga oras na sa dadaan, Panginoon. Kayo po ang sumama, maitaas malulhati, Panginoon. Purihin ka, lahat po itong aming dalangin sa Ama sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga kapuna po tayong lahat. So salamat po sa Panginoon sa kanyang pong biyaya na makapangaral. So tayo po ay patuloy pong tumatalakay po sa usapin ng tinatawag po nating pamilya. Tayo po ay turuan na sa simula kung paano manligaw, kung paano maghintay ng tamang panahon, ng tamang partner, role ng ama, ng ina, at ng anak. At ngayon pong gabi, tayo naman po ay dadako po dun sa tinatawag ng the siblings role. So ito naman po ay ano yung role mo bilang ikaw ay kapatid. So, ito po naman tumatalakay naman sa mga anak na mayroong kapatid. At ito naman po ay applicable sa lahat dahil naman tayong lahat po ay tayo ay mga anak ng Panginoon. So, tayo po ay magkakapatid man hindi man sa laman, pero tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya po, salamat po sa kanyang biyaya. So,
ako po nagpapasalamat na ito pong topic na ito po kasi ay sa akin ay medyo kumbaga ay parang medyo mahirap kasi halos kung inyo po kasing babasahin po yung flow ng text pong yan, halos dun wala pong ibang nabanggit na pangungusap dyan, kundi ang nangyari pong tagpo po kasi dyan ay nakakilala po itong si Andres o si Andrew. At ang ginawa niya po nung nakita niya ang Panginoon ay dinala niya po ito sa Panginoon Jesus. Kaya po ang ating pag-aralan ay the siblings role. So sa atin po kasi tayo sa ating pong malahat naman po dito. Hindi ko po mayroon pa kung meron po dito walang kapatid. So aminin man natin o hindi, kadalasan po talaga ang una nating nagiging kaaway o kumbaga hindi natin laging nakakasundo yung ating kapatid. Literal po 'yan, sa laman man, lalo sa laman kasi kumbaga kasi silang lagi mo kasing kasama. Talagang kumbaga nga kaya nga pagka sa totoo na, ang unang nakakilala talaga sa atin ay ating kapatid. Minsan, lalo sa bahay. Kaya pag may mga kaibigan tayong isinasama, at pagkakilala ng ating mga kaibigan sa atin ay mabait, ang unang naninira sa atin ay ang ating mga kapatid. Kasi alam nila ang ugali natin sa bahay. Kaya magandang pag-aralan po, ano ba yung dapat role natin sa ating mga kapatid? Paano ba natin magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapatid at kapatid natin sa Panginoon? Dito po sa ating pong pag-aaralan, so kaya po, yun nga po, meron po tayong mga kapatid at kadalasan sila nga po yung hindi natin nakakasundo sa maraming bagay. At kaya po minsan, naalala ko nga po kami sa amin, talagang pag nag-away pa naman ang magkapatid, ay talagang yung alam niyo yung bardagulan, yung talagang halos pa. Kaya pala nasulat po yung 1 John 3:15 na ang sino mang nagagalit talaga sa kanyang kapatid ay in-account ng Bible na mamamatay tao. Kasi kaya talagang pumatay ng galit. Kasi kung nyo nga maalala, sa tagpo po ng magkapatid na si Cain at si Abel, diga? Talagang pinatay mismo literal ni Cain at si Abel. Kaya po, maganda talagang mapanatili natin yung magandang relasyon natin sa ating kapatid. Kaya po nakakatuwa naman din, so bagamat ang ating mga kapatid yung ating talagang nakakaaway, pero sila din naman po, sa bandang huli, yung ating nagiging katuwang, nagiging kasama sa paglago. Kumbaga, iwanan man tayo ng lahat, iwanan man tayo ng mga kaibigan natin, pero ang ating mga kapatid, kahit anong away natin, sila pa rin yung nandyan para sa atin. Kaya po nagpapasalamat tayo na tayo ay hindi nag-iisa. Kumbaga ay biniyaan tayo ng Panginoon ng magulang, biniyaan din tayo ng mga kapatid. Ibig sabihin ay may purpose, may dahilan yan. Hindi lang para awayin, kundi maging katuwang sa Panginoon. Kaya nga po, isang example po dyan ay yung pong si Jose. Kung inyo pong maalala, yung kwento po ni Jose, siya po'y pinabayaan ng kanyang mga kapatid. So dumating po sa tagpo na siya ay ibinenta. Kasi inggit na inggit sila sa kapatid na ito kasi ito ang paborito ng kanilang amang si Jacob. Pero kaya po, minsan, nagiging issue po yan sa magkakapatid na dahil sa parang ito ang pinapabura ng aking magulang, ay, parang dapat ito, mawala ito sa bahay. Kaya talaga pong actually, yun ay dumadating talaga sa isip natin, aminin man natin hindi. Naiingit tayo kasi nga parang gusto natin ng atensyon na dapat yung atensyon natin ay, ng atensyon nating magulang sa atin ang pupunta sa ating kapatid. Na minsan may misinterpret lang naman natin, kaya tayo nagagalit. Kaya po dito sa tagbong ito, kay Joseph po, so ito po kasi, yan, ang kwento po niyan, dumating nga po dun sa time na pinagbenta po siya ng kanyang mga kapatid. At hanggang saan di na alam ng kanyang mga kapatid ang nangyari kay Jose. At sa panahon po natin, kung ako po yung si Jose, ay pambira, ay siguro hindi ko na mapatawad ang aking mga kapatid. Akalain mo naman yun, ay talagang inihulog sa bangi, pinagbili. At hanggang, at hindi man lang naisip ng mga kapatid kung ano talagang nangyari kay Jose. Pero nakakatuwa sa Panginoon, mayroon palang plano ang Panginoon. So dumating po yung time na itong kanyang mga kapatid ay nangailangan. Nagkaroon po ng tagutom. So sa Genesis po, nagkaroon ng tagutom at sila ay pumunta sa Egypt. At nung time pong yun, hindi nila alam na si Joseph na ang parang second to the highest rank na sa
lupain ng Ehipto. At nagkaroon po ng tagutom hanggang sa sinubok sila ng kanyang mga kapatid. Kumbaga, sa totoo lang, kung ikaw kung unang beses mo makikita muli ang iyong mga kapatid, ito yung mga nag-traitor sa akin. Ito yung mga pumatay sa akin. Ito lang ang pagkakataon ko para makaganti. Pero ang ginawa ni Jose, sinubok niya muna ang mga kapatid niya. Tiningnan muna niya kung talagang ganun pa din ang ugali. So tines niya hanggang sa kinuha niya si Benjamin bilang kapalit. Pero nakita natin sa kwento na itong mga kapatid nito nagbago na. Handa silang ialay yung kanilang buhay kapalit ng kapatid. Kaya nagpakilala din itong Jose. So ang point lang po natin dito, sa ating buhay talaga, hindi mo maiwasan na yung iyong kapatid din ang iyong mga kasama sa iyong buhay. Kumbaga sila din ang magiging katulong mo. Kaya po, biyaya po yan sa atin ng Panginoon na tayo mayroong mga kapatid. At pwede natin pong i-apply yan, hindi man sa kapatid natin sa laman, kundi kapatid din natin sa Panginoon. Na maaaring minsan dumadating sa point ng ating buhay na tayo naiinggit sa ating mga kapatid. Nakala natin ay ito lang ang pinapabaro ng Panginoon at ako hindi. Yun. Kumbaga ay ito lang pinapaboran ng Panginoon at ako hindi. Pero kung ating talagang bubulahin ay itong kapatid na ito minsan nagiging blessing sa atin na mayroong pagkakataon na itong buhay ng kapatid natin nagagamit sa ating buhay. At yun po yung gusto natin pong i-point po ngayong gabi. Na ano ba yung role natin sa ating mga kapatid para tayo ay patuloy na magkaroon ng maayos na relasyon sa ating pamilya. Kasi example po ito kumbaga ito yung isang halimbawa sa atin na tayo ay kumbaga mas madali tayong paniniwalaan, mas madali tayong makakaakin ng maraming tao kung sa ating pamilya pa lang tayong ay kinakikitaan na ng maayos na buhay. Kasi mahirap akain po yung mga tagalabas, yung tayong mismo mga tagaloob ay hindi magkakasundo o hindi tayo nagkakaisa. Kaya po ngayong gabi ay ating pong pag-aaralan itong si Andrew. So si Andrew, si Janjan. Si Andrew. Kasi ito pong sa ating pong binasa sa aklat po ito ng chapter 1 ay ang sabi po diyan, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya ay sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. At siya ay kanyang dinala kay Jesus, siya ay tingnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. So kung yan po ang ating titingnan, so ano ang ating makikita po diyan? Ang sabi po dito ay, so sino ba itong si Andrew? So ano bang ating pagkakilala sa kanya? Kasi kung inyo pong babasahin sa account po ng lahat ng Gospels, walang masyadong walang masyadong kwento patungkol sa kanya. Unlike kay Pedro, na siya, ang daming times na laging, halos kasama pa nga si Peter sa, core disciple ng Panginoon, laging kasama sa mga nababanggit. Pero itong si Andrew, ay madalang. Ang sabi po dyan, madalang. So, ang sabi po dyan, ay itong si Andrew, ay nung nakita po siya ng Panginoon dito, sabi po dyan, kung ating basahin po muna yung verse 35. Kasi ang alam po natin, itong si Andrew ay kapatid niya ni Simon Peter. At alam po natin, nung antag po, nung sila po tinawag ng Panginoon bilang mga alagad. Kaya po natin nalaman na sila ay mangingisda. Kasi po sa account ng Matthew, Mark at Luke, ay, sige, ating basahin sa Matthew chapter 4 para po at least ay meron pong tayong idea. Matthew chapter 4 verse 18. So ito po yung kwento ng tinawag na po ng Panginoon itong magkapatid ito bilang kanyang mga alagad. Sabi po diyan, at sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag ni Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya. So dito makikita po natin na ang kanila pong work ay mangingisda. Asay po dyan, at sinabi niya sa kanila, magsisinod kayo sa hulihan ko,
at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. So, dito nakita po natin na sila ay nasa dagat nung sila yung tinawag ng Panginoong Jesus. Sa account po ng Mark at ni Luke, halos ganun din po. Pero magtataka po kayo dito sa aklat po ng John. Aklat po ng John, ang sabi po dyan sa verse 35, para makita po natin yung kwento. Ang sabi po dyan, nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig niyang nagsalta ang dalawang alagad at siya ay nagsisunod kay Jesus. Pagdating po ng verse 39, or 40, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsalta ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. So dito po makikita natin nung una, bago po pala tawagin ng Panginoong Jesus itong dalawang ito, sila po pala ay nung una ay mga alagad ni John the Baptist. Kasi po dyan ay may tinukoy po dyang dalawa, sabi po ng verse 35, nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sabi po dyan, verse 36, at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos at narinig siyang nagsalta ng dalawang agad. So tinukoy po dyan yung dalawang alagad, bagamat walang pong pangalan yung isa, pero ang sabi po dyan, yung isa sa dalawang yon na alagad ni John the Baptist, yung po pala yung si Andrew. So kung ating makikita, bago tinawag pala ng Panginoon itong sina Andrew at si Peter, itong si Andrew pala ay follower na ni John the Baptist nung una. Kumbaga ay siguro nung una'y tagasunod, nakapakinig. Pero hanggang sa, nung nakatagpo na siya ng Panginoon, doon na sa dagat, nang siya ay mangingisda. So dito, makikita po talaga natin na una pa lang itong si Andrew ay tagasunod na ni John the Baptist. Kumbaga ay may interest na talaga siya sa Panginoon. Kasi ito po yung ating pong topic kasi, role ng kapatid sa kapatid. Ano ba yung ginawa ni Andrew kay Peter? Ano ba yung kanyang naging role para itong si Peter ay makakilala din sa Panginoon? So ito na po yung ating topic. So, number 1, anong ating makikitang role ni Andrew na ginawa niya para kay Peter? Number 1, sa verse 40 to 42, ating pong muling basahin. Ang sabi po dyan, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsalta ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. So ito po yung point natin, verse 42, siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. So una po nating makikita, the siblings role, number 1, is to lead them to Christ. Number 1 is to lead them to Christ. Ano yung purpose ni iyong kapatid? Ang pinaka-importante palang role mo sa iyong kapatid ay ang dalhin sila sa Panginoon. Kumbaga ay wala ka ng ibang, ang pinaka-best na magagawa mo ay ang maakay mo ang kapatid kay Kristo. Kasi ang sabi po dyan, tinan niyo po, ang isa sa dalawang nakarinig sa pagsalta ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Pero nung una niyo po, kung atin po makikita dyan, nung napakinig ni Andres na dumating ang Panginoong Hesukristo, ang una agad pumasok sa kanya ay ang kanyang kapatid. At ang ginawa niya, unang-una, siya'y kanyang dinala kay Jesus. Kaya po ang unang kailangan nating gawin, unang role ng kapatid sa kapatid ay ang akayin mo ang iyong kapatid sa Panginoong Hesukristo. Ito na po yung pinaka-best nating magagawa sa ating mga kapatid. Kahit hindi kumbaga ang ating po kasi pinagtatalakan natin ay mga kapatid . So maging specific muna tayo sa ating mga kapatid. Na ang ating magagawa po ay sila'y dalhin to sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang buhay po nating ito, tayo po, ako po naniniwala, ang gusto natin sa ating, mayroon din tayong mga pangarap sa ating mga buhay. Meron tayong ang gusto natin, makatulong tayo sa ating mga pamilya,
magkaroon tayo ng maayos na buhay. At hindi po masama yan. Pero kung hanggang doon lang po iikot ang ating pong mga plano sa ating buhay, nagkakamali po tayo. Kasi lahat naman po ng bagay na ito ay temporary. Lagi po nating inuulit yan. Lahat ng bagay ay temporal. Kasi lagi nating nakakalimutan po yan eh. Na minsan nasa-sidetrack tayo ng mga bagay ng temporary, nakakalimutan natin kung ano yung tunay na mahalaga. Kaya po dito, sa tagpungpong ito, nung si Andres po ay nakakilala, o kumbaga nakita niya, o nakakasalumuha niya ang Panginoon, ang una niyang ginawa muna sa kanyang kapatid ay dinala din ito sa Panginoon. Kaya po ang pinaka-best na magagawa natin talaga sa ating mga kapatid ay ang makakay sila sa Panginoon. Bakit? Kasi ito na. Kasi ang Panginoon po ang pinaka-person ng talagang pwedeng magpuno sa buhay ng bawat isa. Kasi pwedeng may plano po tayo sa ating mga kapatid. Gusto nating mapagtapos. Gusto nating mapag-aral. Bigyan ng magandang trabaho. Bakit? Kasi una, gusto natin ng maayos na buhay. Pero alam niyo po, lahat ng yan ay pwedeng mag-lead sa kapahamakan. Kaya po ang sabi ng Proverbs 14 verse 12. Proverbs 14 verse 12. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay daan ng kamatayan. So, pwedeng may mga plano po tayo na alam po natin na pwedeng makatulong sa atin. Pero ang pinakamaganda pong plano talaga natin ay yung maakay natin ng ating kapatid sa Panginoon. Kasi lahat po ng ating pangarap sa mundo, lahat ng ating gustong maging goal sa atin ay pansamantala. Pero po, anong sabi po ng Psalm 16 verse 11? Bakit mo kailangan dalhin ng iyong kapatid sa Panginoon? Ang sabi po ng Psalm 16 verse 11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. So, ang tunay na landas po natin ay hindi yung daan natin na minsan inaakala nating tama. Ang magtuturo po talaga sa atin ng tamang landas ng buhay, ng tamang tunguhin ng ating buhay ang Panginoong Hesukristo. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay mga kasayahan magpakailanman. So bakit mo kailangan akayin ang tao? Bakit kailangan mong akayin ng iyong kapatid kay Kristo? Dahil ang Panginoon po ang magtuturo ng tamang landas ng ating buhay. So, hindi masama na magkaroon ng magandang edukasyon, ng magandang trabaho, pero titiyakin mo na dapat ay ang Panginoon pa rin ang una sa iyong buhay. Kasi pwedeng successful ka sa lupa, pero pagdating sa langit. So, paano? Paano gagawin natin? Kasi, kaya sabi nga sa kasabihan, mas maiga ng mahirap tayo sa lupa, pero mayaman tayo sa langit. Ibig sabihin, alam natin, na sa ating buhay na itong mga to ay panandilian lang. Mas pinapahalagan po natin yung mga bagay na material. Kaya po sabi po dyan, Psalm 16:11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Lahat na po ng ating ninanasa, lahat ng ating ginugusto sa ating buhay na pwede nating makamit, lahat po ng yan ay may katapusan. Pero nakakatuwa sa Panginoon, bakit kailangan nating akayin ang ating mga kapatid sa Panginoon? Nasa Panginoon po yung kapuspusan ng kagalakan. Hindi po kayang ipulpil ng mga bagay ng lupang ito yung kasiyahang gustong hanapin natin sa ating buhay. Ang tanging makakapuno lamang po niyan ay ang Panginoon. Kaya unang-unang kailangan mong talagang gawin sa iyong mga kapatid o kung sino man, ay dalhin sila sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po lamang ang makakasatisfy ng kanilang mga buhay. At alam po yan ni Andres. Kaya kung inyo pong makikita, wala na agad siyang ibang ginawa kundi dalhin agad kasi alam niyang alam niyang ito na ang sagot sa buhay. Kung katulad po nung alam po natin sila ay mangingisda. Pero parang kulang kasiyahan po nila doon. Kaya nung nakilala po nila ang Panginoong Hesus, doon po nila nakita na ito talaga ang magpupuno ng aking buhay. Kaya kailangan ko ling dalhin ng aking kapatid. Kasi ito na yung ito na yung pinaka-best na may magagawa ko sa kapatid. Hindi ko man siya kayang pamanahan ng maraming pera o ng magandang trabaho, magandang edukasyon. Pero pagka ibinigay ko sa kanya ang Panginoong Hesus, parang nasa kanya na ang lahat. Kaya po, ang pinaka-goal po natin sa ating buhay ay akayin ating mga kapatid sa Panginoon. Maliwanag po. Yan po talaga ang unang role natin. Kasi lahat po tayo nasa kapamahakan. Pero salamat nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng tamang landas ang ating buhay. Kaya wag din natin mananghating hayaan ang ating mga kapatid na mapahamak.
Kaya kung alam na, kung nakakaalam, kung nalaman natin sa Panginoon na nasa kanya nasa kanya ang kasiyahan, so dapat din nating ibahagi. At ang pinakauna nating talagang bahagi na ating mga kapatid. Kasi sila yung ating mga kasama eh. Kaya mahirap na nag-goal tayo ng gusto nating magbunga, pero hindi pa naman natin naakay ang ating mga kapatid. Kaya po, alam ko, panalangin po natin yan ng bawat isa. Lalo dun sa mga may kapatid pa, na gusto talagang maakay ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Maging talaga tayo, magpursige talaga tayo. Kasi yan ang yun ang role natin bilang kapatid. Na ito yung maakay natin sa Panginoon. At paano natin po siya maakay? So number 1 po, under po niyang lead them to Christ. Letter A, proper view of Christ. Kasi bakit po? Ating makikita po doon sa verse 36. So balik po tayo doon sa John. Ang sabi po ng verse 36, at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig niyang nagsalita ang dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at sa kanya at nakita silang nagsisunod at sinabi sa kanya, ano ang iyong hinahanap? At sinabi niya sa kanya, Rabbi, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? So, una po natin makikita ay proper view of Christ. So, paano natin maakay ang ating mga kapatid sa Panginoon? Una, dapat meron muna tayong tamang pagkakilala sa Panginoon. So, gaya po na naulit ko sa inyo kanina, mahirap mag-akay ng tao sa hindi mo alam kumbaga ay hindi mo alam yung iyong aakayin, kung saan. O hindi mo kilala yung iyong i-endorse. So, sa atin po kasi, kung bakit tayo nag-i-endorse, kasi kilala natin, kumbaga meron tayong, meron tayong kilala natin yung characteristic ng taong ito, kaya pwede nating ikwento yung buhay nito sa kanya. Kumbaga kaya nating ipakilala ito sa kanya kasi kilala natin. Ngayon, paano natin may ipapakilala ang Panginoon sa ating kapatid? Dapat, una, meron tayong tamang pagkakilala muna sa Panginoon. Kasi ito pong si Andres, bago niya po dinala sa Panginoong Jesus, itong si Peter, ang sabi po dyan, sa verse 36, at kanyang tiningnan si Jesus, samantalang siya naglalakad, narito ang kordero ng Diyos. So alam po nitong si Andrew o si Andres, na ang Panginoong Jesus ang kordero ng Diyos. At pag sinabi pong kordero ng Diyos, verse 29, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So, ibig sabihin, bakit mo dadalhin sa Panginoong Jesus? Kilala niya ang Panginoong Jesus. Ito yung nagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, kaya dapat po, may pamang tayong pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Mahirap pong mag-akay ng kaluluwa o ng sino mang tao na hindi mo nga alam kung paano siya kilala. So, paano mo maibabahagi? Paano mo maakay ang kapatid? Dapat una, meron kang pagkakilala munang tama sa Panginoong Jesus. So, lahat po ba dito ay tama na ang pagkakilala sa Panginoong Jesus? Kaya niyo na po bang i-share o sabihin sa inyong kapatid yung inyong naranasan nung nakilala niyo ang Panginoong Jesus? Kaya po, habon po yan sa atin na tayo ay sana hindi lang tayo nananalangin na maakay natin ang ating mga kapatid. So, dapat tayo mismo talaga ay magkaroon din ng kumbaga ay may dating din yung ating pang-aakay sa kanila. Una, dapat nakikita din sa atin na tama yung pagkakilala. Kasi bakit mo ako dadalhin dyan? Anong meron dyan sa Panginoong Jesus na yan? So, dapat kaya nating ibahagi po yan. At yan po ay nag-uugat sa tamang pagkakilala muna sa Panginoon. So, bago dinala po ni Andrew itong si Peter sa Panginoong Jesus, kilala niya ang Panginoong Jesus na ito ang kordero ng Diyos. Pangalawa, letter B, ay hindi lang po proper view of Christ, kundi personal relationship with Christ. Kasi kung ating po makikita dyan sa verse 38 to 39, ang sabi po dyan, 37 muna. At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisunod at sinabi sa kanya, ano ang inyong hinahanap? At sinabi niya sa kanya, Rabbi, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na yon nooy mag-ika-10 ang oras. So, paano pong aniya?
proper view of Christ. Pangalawa po ay personal relationship with Christ. So bago po dumating doon sa time na ng verse 42 na si Andrew ay dinala si Peter kay Jesus Christ, nagkaroon muna siya ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Kasi kung inyo pong makikita ay itong kaya po ito'y totoo talaga sa tunay na naligtas eh. Kapag ka talagang nakilala mo ang Panginoong Jesus, talagang magkakaroon ko talaga ng desire na makilala siya. Kaya po tayo, hamon po sa ating lahat yan na nagsasabing may pagkakilala sa Panginoong Jesus. Dapat talaga sa ating sarili, nakikitaan talaga tayo ng desire sa Panginoong Jesus. Kasi tingnan niyo po ha, nasabi po dyan, nung narinig pa lang po nitong dalawang alagad, itong si Andrew, nung sinabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos. Ang ginawa po agad ng dalawang ito, sila'y nagsisunod at sinabi sa kanya, ano ang inyong tinanong tuloy sila ng Panginoong Jesus, bakit sumusunod sa kanya? Sabi, ang ginawa nitong si Andrew at saka yung isang alagad, di pinangalanan, nag-usisa na agad. So ang idea po nito, pag talagang gusto mong makakilala, kung ikaw ay nagkaroon talaga ng desire na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya dito po, ang sabi po ng verse 39, hinanap nila kung saan nakatira ang Panginoong Jesus. At sabi po dito, sila ay tumira doon ng ilang araw. So nagkaroon sila ng personal na, kumbaga nagkaroon sila ng conversation, nagkaroon sila ng as in yung intimate relationship. Kasi inalam niya kung saan nakatira ang Panginoong Jesus. Kaya po, ang ating pong makikita dyan ay, how can we live our siblings to Christ? Una, may proper view of Christ. Pangalawa, mayroon tayong personal na relasyon talaga sa Panginoon. Kaya dapat po talaga na makita talaga sa ating buhay na tayo nagkaroon talaga ng kumbaga ay nagkaroon ng personal experience sa Panginoong Jesus. Kasi itong si Andrew, katulad ni Andrew, dapat tayo, nung talagang siya ay nagkaroon ng desire talaga ng makilala ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, inalam niya, anong bang meron sa Panginoong Jesus na ito? Para pag dinala niya itong kanyang kapatid na ito, alam niya kanyang pagdadalahan, hindi siya nagkamali. So, kaya po sa atin po, namang application po na sa atin, magkaroon din po, dapat tiyak po natin sa ating mga sarili na tayo mayroon talagang personal na relasyon sa Panginoon. Na tayo sa ating mga buhay ay alam natin na tayo talaga yung naka-experience. Talagang naranasan natin, hindi pa kunwari, yung pag-ibig talaga ng Panginoon sa ating mga buhay. At yun po yung ibabahagi natin sa ating mga kapatid. Kasi kahit ang dami mong alam na verse, sa totoo na, pero hindi maramdaman ng iyong kapatid yung pag-ibig na mula sa Panginoon, hindi mo talaga maakay ang iyong kapatid. Sa totoo na po. Kaya po, hindi lang intellectual. Talagang more on dapat talagang naranasan talaga natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya po, yan ang dapat ay meron tayo. Na tayo ay meron talagang personal na relasyon. At yan ang susi para maakay natin talaga ang ating mga kapatid sa Panginoon. Nakakarating po sa inyo? So magkaroon po talaga tayo dapat ng personal na relasyon sa Panginoon. Tiyakin po natin yan. So una, hindi lang po proper view of Christ, kundi meron ding personal relationship with Christ. Kasi ito hindi siya nakontento na nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, tinawag niya na agad. Hindi, nag-usisa muna siya. Nag-imbestiga. Inalam niya muna kung ano bang meron sa Panginoong Jesus na ito. So ganun din tayo. So pag tayo nag-aakay, dapat alam din natin sa ating sarili kung sino ang Panginoong Jesus. Para hindi tayo ano bang aking sasabihin. Yung mismong pag naranasan mo talaga ang pag-ibig ng Panginoon, kusa na pong kusa ng iibig po yan. At yan ay makikita ng ating mga kapatid sa atin. Kaya po tiyakin po natin na tayo talaga ay merong personal relationship with Christ. Ano po pong ating makikita? Una, hindi lang po proper view of Christ, hindi lang personal relationship with Christ, nandun din po yung tinatawag nating promise of Christ. So, sabi po dyan, ay, balikan po ulit natin, yung sabi po ng verse 39, ng verse 40, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una na nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas. Siya ay kanyang dinala kay Jesus. So how to lead them to Christ? Una, mayroon dapat proper view
Pangalawa, mayroong personal relationship with Christ. And number 3, ay yung promise of Christ. So ano ba yun? Isibihin po niyan ay yung pangako ng Panginoong Jesus. Kasi kung inyo pong maalala din sa nung tinawag po itong dalawang ito ng Panginoong Jesus, nung sila ay gagawin ng alagad, ang pangako po ng Panginoon sa kanila, gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. So ito po yung ito yung dapat paano natin maakay natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Na ang sino mang nag-aakay ng kaluluwa ay pagbubungahin ng Panginoon. Kaya po huwag tayong madadala na akayin ng ating mga kapatid sa Panginoon. Maring tayo ay naiinip na sa atin pong mga sariling oras, pero may panahon po ang Panginoon. Kami natutuwa na aming kapatid ay nakakita po namin nanumbalik sa Panginoon. Sabihin, dumaan ng matagal na panahon na hindi namin nakasama at parang dumadating na nga po sa point na kami naiinip na nakapanalangin. Ito atin na. Pero salamat, ang Panginoon talaga ay dumidinig ng panalangin. At kami kami nagpapasalamat sa Panginoon na ang aming kapatid ay naakay muli namin sa Panginoon. So ganun din po. So paano natin maakay natin ang ating mga kapatid sa Panginoon? Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ng Psalms 125, verse 5 and 6, and 6. 126 po pala. 5 and 6. Ang sabi po dito, sila na nagsisipag-hasik na may luha ay magsisipag-ani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya ay hindi sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. So may pangako po ang Panginoon sa sino mang nag-aakay ng kaluluwa. Sino mang nag-aakay ng kanyang kapatid. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. So mayroong pagkakataon po sa ating buhay na halos iiyak na natin talaga sa Panginoon. Na halos itanaan natin sa Panginoon. At wag tayong magsasawa. Kasi minsan dadating talaga sa point na gugulatin lang tayo ng Panginoon. Na mas magpapasalamat tayo sa Panginoon. Salamat, tinagon ng Panginoon ng aking panalangin. At yun po yung panghawakan po natin. May pangako naman ng Panginoon siya ay babalik, siya ay di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. So hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. So tayo pong lahat dito na nangangarap na lahat ng kanyang mga kapatid ay maakay sa Panginoon. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong titigil sa panalangin dahil may pangako ang Panginoon. Siya ay hindi sasalang babalik na may kagalakan. At yun yung ang kapuran na isa Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon ay may dinig ng panalangin. Kaya po kung lahat po tayo dito, alam ko lahat to may gustong panalangin, may mga unsaved loved ones, may mga kapatid na gustong maakay sa Panginoon. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Para maakay po natin sila, panghawakan natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon ay dumidinig ng panalangin. So yun po, sa number 1 po natin, the siblings role, una, lead them to Christ. So how we lead them to Christ? Una, dapat may proper view of Christ, may personal relationship with Christ, and number 3, may promise si Christ. May promise ang Panginoong Jesucristo na ang sino mang nag-aakay ng kaluluwa o sino mang nag-aakay ng kanyang kapatid, ang pangako ng Panginoon ay pagbubungahin ka. So ang kailangan po natin lang magtiwala sa Panginoon, manalangin, at magkaroon ng desire talaga sa ating buhay na maakay sila. At ang Panginoon hindi ka bibiguin. Maring sabi nga ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay tutugunin tayo ng Panginoon. Yung minsan inaakala nating wala nang pag-asa, pero salamat doon mismo na doon natin nakikita talaga yung paggawa ng Panginoon. At ang nalululahati ay ang Panginoon. Kaya po panghawakan natin na lahat ng ating inilalapit sa Panginoon ay didigin ng Panginoon. Lalong higit yung gusto nating panalangin na tayo maakay ng Panginoon. Kasi yun din naman ang purpose natin na tayo ay makapag-akay, makapagdala ng kaluluwa. Ay ngayon, kung ito ang kalooban ng Panginoon, ba't hindi niya tutugunin kung tayo talagang tunay na nanalangin? At kung ating tunay na dating ginagawa yan, hindi tayo bibigyan ng Panginoon. So, pwedeng tayong bigyan ng maraming pero ang Panginoon hindi. Dahil yan po ay kanyang
kalooban. So una po, lead them to Christ. Pangalawa ay, balik po ulit tayo dun sa John chapter 1, verse 42. Ay, sana po nakakarating po sa inyo ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Na sana po ay magkaroon tayo ng goal na makakay talaga natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Pangalawa ay sa verse 41 to 42, ang sabi po dyan, una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Siya ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. So hindi lang po lead them to Christ, kundi pangalawa, love them. So love them. Mahalin sila. So paano po natin nakita yan? Kasi ang sabi po ng verse 41, una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon. So ibig sabihin talaga, ang role natin sa ating mga kapatid ay ibigin natin sila. So hindi lang po ang tinuro sa atin ay ang magulang ay umibig sa kanyang mga anak, ang anak ay umibig sa kanyang magulang, kundi dapat tayo din namang mga anak ay umibig din sa ating mga kapatid. Kasi nung ito pong si Andrew o si Andres ay hinanap niya po, ang una niyang hinanap ay ang kanyang sariling kapatid. Ibig sabihin talaga, kung bakit ito ang una niya agad hinanap, ibig sabihin, may pagmamahal talaga po siya talaga. Ibig sabihin, mahal na mahal po talaga niya itong kanyang kapatid na ito. Kasi ayaw niyang pabayaan. Ayaw niya na siya lang ang makakakilala sa Panginoon. Kaya ang goal po natin, hindi lang sila maakay sa Panginoon, kundi maranasan din talaga ng ating mga kapatid yung pagmamahal natin mula sa kanila. So kaya po sana ay makita po natin yan makita talaga yan ng ating mga kapatid sa atin. Hindi lang kapatid sa laman, kundi kapatid din sa spiritual. Kasi nga, sabi ko kanina, pwedeng magkakagalit tayo, pero sana wag dumating yung point na tayo magkakaaway ng wala ng pansinan. Ipakita natin talaga din ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid. Kasi nga po, yan po yung role po natin sa kanila. Ano po ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 10 hanggang 12? So, sabi po dyan, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, isa po pala sa nagpapatingkad sa ating bilang mga anak ng Panginoong Sus ay kung tayo ay kinakikitaan ng pag-ibig sa ating mga kapatid. So, mahal niyo po ba ang inyong mga kapatid? So, kaya niyo po bang sabihin sa inyong mga kapatid na mahal niyo po sila? Sa kapatid sa laman. At kapatid sa Panginoon, siyempre, mahal kita sa Panginoon. Isipin, yan po talaga, kumbaga sabi nga po, yan, kasi, ang sabi po dyan, kahit madaming pwedeng magawang mali sa atin ng ating mga kapatid, ang pag-ibig ang nagtatakip ng maraming pagkakasala. Ano po ang sabi ng 1 Peter 4 verse 3? 4 verse 8. Ang sabi po dyan, mali yata, sorry. Yan nga. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So, hindi po maiiwasan na magkamali ang ating kapatid sa atin. Hindi po yan maiiwasan. Literal, kahit sa laman o kung ano man sa spiritual. Pero alam niyo po, kapag mayroon tayong pag-ibig, nababaliwala po yung pagkakamali na sa atin. So, ibig sabihin, kaya siguro, kung atin naman pong ilalagay sa logical thinking, kapag hindi mo kayang patawarin ng iyong kapatid, ibig sabihin, wala kang pag-ibig sa kanya. So, tama po. So, kaya hindi mo kayang patawarin ng iyong kapatid, ay dahil wala kang pag-ibig sa kanya. Kaya po ang role natin sa ating mga kapatid ay ibigin talaga sila. Kasi hindi man talaga maiiwasan po na magkamali sila. Wala naman nga pong kahit wala naman, sabi ko nga
hindi naman natin ginusto na sila ang ating kapatid. Kung tayo makakapili siguro, ay pipili tayo ng ano. Pero wala, yun ang binigay ng Panginoon. Ibig sabihin, mahalin natin sila. Ibig sabihin, yan yung angkop sa iyong kapatid. Yan ang binigay ng Panginoon. Wag mong sumpain. Kumbaga ay, dahil yan ang, kumbaga ay, sabi nga ay, ba't kayo mas gwapo yata sa akin? Ano? So, kapatid mo pa rin yan, ang idea. So, ang sabihin lang po natin, ang gusto nating i-point ay, ibigin natin ang ating mga kapatid. Kasi sa dami ng pwedeng magawang mali sa atin ng ating mga kapatid, kaya yan pong takiptan ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So, ganyan din, pwede natin yung apply din sa ating mga kapatid sa spiritual. So, lahat po tayo dito magkakapatid. So, pwedeng merong nakagawa ng kasalanan sa inyo na hanggang ngayon na hindi nyo pa napapatawad. So, wag naman, So, sabi nga, wag lumubog ang araw sa inyong galit. So, ang laging paalala sa atin ng Panginoon ay mag-ibigan. So, kaya po, role natin talaga sa atin, ay hindi lang sa laman, kundi sa spiritual, ay mag-ibigan po tayo. Kaya po, ang sabi po dyan ng verse, atuloy po natin yung 1 John, chapter 3, verse 10 to 12. Ang sabi po dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, yung po palang hindi marunong umiibig sa kapatid ay hindi sa Panginoon. Kaya sabi po dyan, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya ay masama at pinatay ang kanyang kapatid. So, minsan, meron nga din tayo nababalita po ngayon na talagang kahit kanyang kapatid, di kayang kayang saktan. So, patayin, hanggang sa patayin, So, wag talagang, sana wag dumating sa ating point na talagang mabalita pa na talagang tayo pa mismo ang magkakaaway. Kaya ang role po natin ay ibigin natin ang ating mga kapatid. So hindi lang sa laman kundi sa spiritual. So mahal niyo po ang inyo pong mga kapatid. So mahal po. Ano po sabi ng John chapter 13 verse 35? John 13 verse 35. Sa ganito'y nakikilala lang lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So yun po pala yung kung paano tayo makikilala, so yung point po natin kanina ay lead them to Christ. So paano nating makikilala tayo anak na talaga ng Panginoon? Isabihin, meron tayong pag-ibig sa isa't isa. So yun po ay isa din po sa susi para tayo makaakay. Na maramdaman po ng ating mga kapatid na sila ay ating mahal. Lalo dun sa mga unang nakakilala sa Panginoon at nagsisikap na makakay sila sa Panginoon. So ipating pong iparamdam yung pag-ibig natin sa kanila. Kasi kung sa ating sarili, hindi na makita ng ating mga kapatid sa laman yan mismo, ay paano pa tayo makakakay ng ibang tao? Sabi nga how can we reach them? Sige, kantahin nyo na lang. How can we show them Christ if we don't show them love? So yun, mahalaga po ang pag-ibig. Yun na lang po ang point natin. Hindi ko makanta kumbaga ay mahalaga po ang pag-ibig. Kaya po yan ang role po natin. Ang ibigin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya po, yun lang po, mahalin natin ang ating mga kapatid. So sabi po diyan, dapat na ang una niyang naisip na hanapin na yung kapatid. Kung sa balik po tayo sa Juan, nung una pong nakita nitong si Juan ang Panginoong Jesus, ang unang niyang hinanap talaga ay ang kanyang kapatid. So ibig sabihin lang po talaga yun, meron po siyang care sa kanyang kapatid. So kung po tayo ay meron tayo talagang tunay ng malasakit sa ating mga kapatid, ay ating pong iparamdam po talaga sa kanila. Na tayo ay makakitaan ng buhay na talagang binago ng Panginoon. Sabi nga po ay ang pag-ibig ang susi ng lahat. So, ibig sabihin, kung ating iibig ang ating kapatid, nakakay natin sa Panginoon. Kaya po yan ang ating point number 2, love them. So, love them. Walang love them for us. So, love them. Una, lead them to Christ. Pangalawa is love them. So, mahalin. Mahalin natin ang ating mga kapatid. So, wag tayong gumaya doon sa, sabi nga kay Cain, na talagang dumating pa sa point na pinatay ang kanyang kapatid. So, tayo po ay magmahalan. Pakita po natin, iparamdam po natin sa lahat na tayo ay magkakapatid talaga sa Panginoon.
So, sabi ko nga po, hindi maiiwasan na magkaroon ng di pagkakaunawaan kasi magkakaiba naman talaga tayo ng ugali eh. Kahit nga yung magkapatid na sa laman ay may kanyang gusto. Kaya minsan talaga hindi magkasundo eh. Again, talagang magkakaroon ng anting sa gigil. Magigigilan talaga po yan. Pero salamat, tayo lahat ibinago ng Panginoon. Sabihin lahat tayo may espiritu ng Panginoon. At ang unang bunga ng espiritu talaga ay pag-ibig. So, isipin, kung tayo nagsasabi talagang tayo anak ng Panginoon, may espiritu niya, dapat talaga meron talaga tayong pag-ibig. Kasi wala na po lahat ng pwede nating maging traits kung walang pag-ibig. Kumbaga, kaya nga, charity above all. Yun na yun. 1 Corinthians chapter 13. So, lahat yan po ay, kayang lahat takpan kung mayroong pag-ibig. Kaya po, ang ham po sa atin ay mag-ibigan po tayo. Mahalin po natin ang ating mga kapatid. Ipadamo po natin sa kanila yung ating tunay na kalinga sa kanila sa pamamagitan ng ating pong pagmamahal sa kanila. So, hindi lang po dalhin sila sa Panginoon. First and foremost, pangalawa ay makaramdaman din po nila na sila'y ating pong mahal o atin silang iniibig. So, nakukuha po. Maliwanag po sa atin ang salita ng Panginoon. So yun po, the siblings role, lead them to Christ. Number 2, love them. And number 3, so pangatlo, and the last po so lagi naman po tayong maikli lang. Number 3 is live an example. Kasi ang sabi po dito, sa verse 36 to 39, so balik po ulit tayo sa kwento. Sabi po dyan, nang kinabukasan, verse 35 po pala, at nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tinignan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsalita ang dalawang alagad at sila ay nagsusunod kay Jesus. Pagdating po ng verse 40, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una nang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Verse 42, siya ay kanyang dinala kay Jesus. So una pong natin makikita dyan, lead them to Christ. Pangalawa, love them. Pangatlo, live an example. So bakit po natin nakita yan? Kasi po yung sabi po ng verse 39, siya ay kanyang dinala kay Jesus. So ito po kasing si Andrew, sabi ko nga po kanina, ay kung inyong mapapansin, ay wala po siyang masyadong kwento. Pero pagdating po ng John chapter 6, verse, nung nagpakain po ang Panginoong Jesus ng 5,000 tao, John chapter 6, verse 8, 6 verse 8. Sabi po dyan, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapat gaano na ang mga ito sa kanyang karamihan. So ang kwento po nito, so ang Panginoong Jesus ay sinundan ng maraming tao, pero wala silang pampakain. Pero alam niyo po, ang nakakatuwa po dito, itong si Andrew, siya po yung mahilig magdala ng tao. Mahilig siyang magdala ng tao. Meron siyang dinalang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. So ano mong ating makikita dyan? Ito pong si Andrew, so bakit liban na example, ay ako po naniniwala na itong si Andrew, nagkaroon siya ng magandang patotoo sa kanyang kapatid. Kasi kung bakit po si Peter ay soul winner, kasi si Andrew ay soul winner din. So isibihin, ang role mo sa iyong kapatid ay magkaroon ka ng ng magandang patotoo. Magkaroon ka ng magandang legacy. Hindi yung kumbaga ang gusto mong maging legacy ng sabi, ang daming gustong gayahin sa iyo ng iyong kapatid. Minsan, di ba, kadulasan sa panahon minsan ina-idol tayo ng ating mga kapatid na nakababata sa atin. Kaya kung hindi tayo magkakaroon ng magandang patotoo sa kanila, pwedeng gayahin nila yung mali nating ginagawa. Pero ang nakakatuwa po dito, ako naniniwala, ang nakita talaga dito ni Pedro, sa buhay ni Andrew, na kanyang kapatid, ay nag-iwan to ng magandang patotoo sa kanya. Nag-iwan siya ng magandang halimbawa bilang kapatid. Ano yung mga halimbawa yon? Ito nga po,
yung pagiging soul winner. So, itong si Andrew, mahilig magdala ng tao sa Panginoong Jesus. So, ito nakita po ni Pedro sa kanya. Kaya po, kung itong makikita ang buhay din ni, bagamat hindi naikwento po yung naging buhay ni Andres, pero ako naniniwala, marami din po siyang naakay sa Panginoon. Ngayon, ito yung nakita po sa kanya ni Pedro, na siyang nagdala sa kanya sa Panginoong Jesus. Kaya itong si Pedro po, ako naniniwala, kaya siya, isa sa kanyang tiningnan ng kanyang buhay, ay ang buhay ng kanyang kapatid na nagdala sa kanya. At nakita niya na itong si Andres ay soul winner. So, ganun din po. So, maganda na tayo, bilang tayo ay may mga kapatid, ang magandang legacy na may iwan natin sa ating mga kapatid ay hindi material na bagay, kundi yung patotoo talaga ng buhay na binago ng Panginoon. Kasi yun na po yung best nating pwedeng ipakita sa kanila. Na na tayo ay hindi susundan ng ating mga kapatid sa mga makamundong bagay. Kundi tayo ay ginagaya ng ating mga kapatid yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan nakaka-apekto din po yan talaga, no? Kapag ang iyong mga kapatid ay tamad sa paglilingkod sa Panginoon, asahan mo yung iyong mga kapatid magiging tamad din sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung ikaw ang number 1 masipag na maglingkod sa Panginoon, kaya mong dalhin ang iyong kapatid na maglingkod din sa Panginoon. Kaya po yan po ang role natin sa ating mga kapatid. Mag-iwan tayo ng magandang patotoo. Kasi tayo ang gagayahin niyan din. Gayun din sa atin po, sa ating pong mga kapatid sa Panginoon. Ang ating magandang ating ibigay sa kanila yung magandang patotoo. Na pwede pwedeng tayong mag-duplicate, pwede tayong mag-duplicate ng ng mga disipulo dahil nakita sa ating buhay na ginagawa natin. So, kaya kung tayo ay magdidisipulo, tapos ang nakikita sa ating mga bagay parang ang tingin ng, dinadala ko nito sa Panginoon, pero ang buhay naman ito, parang ang layo sa Panginoon. So, hindi ka pa paniwala, tiga po. So, ganun din po sa atin. Kumbaga, inaakay natin ng ating kapatid, pinaparamdam natin sa kanila na sila ating mahal, ganun din, mag-iwan din po tayo ng magandang patotoo sa kanila. So, tama naman po na mag-desire din lang po ng material na bagay. So, hindi naman po sinasabing mali yan. Pero kung yun, doon lang tayo iikot, ay sayang ang buhay. Ang tunay na buhay ay ang Panginoong Jesus. Kaya kung ang iiwanan nating iligasiya sa ating mga kapatid ay makikitang mga tamad sa Panginoon, ay asahan natin na ang ating iglesia ay mapupuno ng mga taong tamad sa Panginoon. Kaya nga laging ini-example sa atin ng pastor, kung aking buhay ititingnan ng mga membro ng aking mga kapatid, anong buhay ang meron sa loob ng iglesia? Kaya sana maging totoo talaga po sa atin yan, na makitaan talaga tayo ng ayos na buhay. Kasi kung nagdi-desire tayo ng tayo lumago, dumami, makaakay. Eh ngayon, kung ang dadatingan naman po sa atin ay hindi ayos, ay nakakahiya sa Panginoon. Na nag-aakay lang din naman tayo ng pasaway, na magiging pasaway sa Panginoon. Kaya po, role po natin yan. Sa ating mga kapatid, mag-iwan po tayo ng magandang patotoo. Ano po ang sabi ng 1 Timothy 4 verse 12? 1 Timothy verse 12. Bagamat ito po ang tinutukoy po dito ay, kumbaga pinapayuhan po ni Pablo si Timothy sa kanyang kabataan. Pero pwede po natin itong i-apply. Ang sabi po dyan, huwag hamakin ng sinuman ang kanyang kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, una sa pananalita. So tayo dapat yung number 1 nakikita ng ating mga kapatid na sa pananalita. Pangalawa, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. So tayo po yung maging uliran ng mga nagsisisampalataya. So pwede natin pong yan ilagay sa ating mga kapatid sa Panginoon at sa ating mga kapatid sa laman na kasama nating naglilingkod sa Panginoon. Kaya po, role po natin sa kanila na tayo ay mag-iwan ng magandang halimbawa. So tayo po yung maging uliran sa kanila. Sa mga nagsisisampalataya. Sa pananalita, napakaraming aspeto na pwedeng gayahin po sa atin. Kaya po, kaya talaga dapat talagang maging maayos talaga ang ating buhay. Hindi lang dahil hindi dahil lang required, kundi yun din naman talaga ang kailangan natin. Kasi yun po ang goal natin ay makahanap, magbunga sa Panginoon. Ay ngayon, kung ang ating example naman ay hindi worth it na pagbungahin ng Panginoon, ay hindi talaga tayo pagbubungahin ng Panginoon. Kaya ang role natin sa ating mga kapatid, sa ating mga nakakasalamuha, ay magkaroon tayo ng
magandang patotoo. Mag-iwan tayo ng halimbawa. So, kaya po, sa ating mga buhay, i-deserve po talaga natin yan, na magkaroon tayo ng maayos na patotoo. At sana po, maging totoo talaga sa atin po. Na hindi lang natin, marami tayong ginogol sa atin. Sana maging goal talaga natin, meron tayong kapatid na maakay, na kaya natin naakay, inakitang maganda ang ating buhay. Na magpapasalamat sa atin. Salamat kapatid, inakay mo ko sa Panginoon. Salamat, ang iyong buhay ay magandang ehemplo sa buhay ng marami. Kaya ikaw ang aking gagayahin. Kaya po, yun po ang hamon sa atin ng salita ng Panginoon ngayong gabi, na sana ay nakarating po sa atin. So, kaya po habang tayo ay itinatama pa ng Panginoon, alam ko, mayroong mga bagay na gusto nang itama ng Panginoon sa ating buhay. So, huwag natin pong intayin na tumagal po. Kumbaga, hanggat tayo itinatama pa ng Panginoon, magpatama pa lang po tayo sa Panginoon. Kaya po, salamat po sa kanyang mga salita. So, ang lagi naman nagpapaalala ay ang kanyang mga salita. Kaya po, salamat po sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Nawa po ay naging pagpapala po sa inyo ang ating mensahe ngayong gabi. Na ang ating role sa ating mga kapatid ay maakay sila sa Panginoon, maramdaman nila yung pag-ibig nila sa atin, at tayo ay mag-iwan din ng magandang patotoo sa kanila. So, alam ko, simple lang yan, pero alam ko, dapat po, ang kailangan lang talaga natin dyan ay may apply sa ating buhay. Maging totoo, para lalo tayong pagpalain ng Panginoon. So, tayo po yung pray, tayo manalangin.